Natatawa lang ako, sabi ko, wag yun na lang pansinin. Nakakaawa, takot kasing patayin, takot makasuhan, at gipitin ni Lisa Tanas. Sabihin niya sa akin, Marlica, ang dahil mo namang sinasabi, may ebidensya ka ba dyan? Eh di hamunin niyo ako. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo, kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi lahat etong siyam na to gusto nyo. Totoo naman yun. Totoo. Kahit ako hindi rin. Aminado ako. Palulusubin ba natin etong PDP laban na to sa gera? Na tatlo lang? Dalawa lang? Kasi yun lang yung gusto natin. Tatlo lang yung gusto natin. Pinagkatiwalaan mo na yung isa. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Kamusta mga kayon? Siyempre, welcome back dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay Isyu ng Bayan nating pag-usapan. Today is March 4, araw ng Martes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, ha? Unang-una, maraming salamat sa mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas. Lahat ng tumatangkilik, nanonood at nag-e-enjoy naman kahit papaano siguro dito sa programa natin sa Joe Malone TV sa ating channel. Thank you sa inyo at maraming salamat. Ha? Thank you, maraming salamat. Pares lang. Paki-double check naman kung nakasubscribe kayo. Kung hindi naman, paki-subscribe naman yung channel natin, no? Yung suporta na ginagawa natin kay VP Inday Sara, tuloy-tuloy lang naman to. Kaya sana suportahan nyo din ang inyong lingkod, syempre, Joe Malone TV. Pati na rin yung channel natin. Subscribe, tapos paki-check kung naka-click na ba yung bell icon. Dahil kung hindi pa, paki-ano na lang, paki-click na lang yung bell icon, tapos paki-click yung all. Yung para lahat ng notification, lahat ng upload, mano-notify ka. Kasi araw-araw tayong nag-upload. Araw-araw tayong may pinag-uusapan dito kasi ito talaga yung dapat nating bosesan at talakayin, himahimayin nang sa ganon na tuminuna itong bansa natin. Diba? I'm sure pagod na rin yung iba dyan. Pero syempre patuloy pa rin ang pagkikipaglaban natin sa araw-araw. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel natin, di ba? Isang like and share din sa mga videos natin. Huwag na rin kayo mag-skip ng ads. Maraming salamat. Simulan na natin to at medyo mahaba-haba itong mga consolidated videos natin. Nagkakabangayan kasi to. Ang dating spokesperson ni Duterte na si Harry Roque, kanya-kanya silang bangayan. Itong si press officer naman na si Atty. Claire Castro. Basahin muna natin. Sinabi ni Harry Roque, abinado ko na mahirap maging messenger ng administrasyon kasi para kang salesman. Kinakailangan ibenta mo yung presidente mo pero alam lahat ng salesman kahit gaano kakagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto mo, mahihirapan kang ibenta. Yun ang sinabi ni dating spokesperson Harry Roque. Ito naman. Ang sinabi naman ni Atty. Claire Castro, sumagot merong press conference ata, isang araw ata, kahapon, naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang binibenta mo ay kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na lagi na lang nagbabanggit na joke lamang yan. Hindi po kami salesman. Kami po ay messenger. So parang binabanggit ni Atty. Claire Castro dito si President Roa Duterte. Kasi nga 'di ba may mga nababanggit si ex-President Roa Duterte na mga maanghang-hang na salita pero lagi niya sinasabi na joke lang. So I think si ex-President Roa Duterte yung pinaparinggan dito ni Atty. Claire Castro. Panoorin natin yung press conference nitong si Atty. Claire Castro na kung saan nabanggit ng isang social media mainstream na yung sinabi ni Harry Roque. Ito yung sagot niya, ha? Your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary J. Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta Yan. ang bulok o masamang produkto. Tapang, di ba? Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo, kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger.
Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo. Para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay. Sa amin po, messenger kami. Hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Yan yun ang sagot ni Atty. Claire, hindi kami salesman, messenger kami. On another matter lang po, meron pong report na isang media company kung saan isa sa co-founder, si Jay Ruiz, ang nakakuha ng 206 Yan. million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO secretary. Hindi pa po ba nagda-divest si Secretary Jay? Meron, ang batas naman po natin ay allowed po no, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ang gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Thank you, ma'am. Ray Perdilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Senate President Cheese Escudero refused to comment on your opinion how to fast-track Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ang sabi niya po, patawarin na lang natin siya bago pa excited pa. Okay. Your reaction po. Yes, opo, masayang-masaya pa po ako na nadinig natin dyan kahit hindi pa po tayo nagkakasala. At hindi ko pa po alam kung ano yung nagawa nating mali. Patatawarin niya na tayo. Maganda pong gesture po yan. At kung sinabi po niya excited po ako, aminado po ako. Excited ako. Excited ako every second of my life. Hindi lamang ngayon, sa araw-araw ay dapat maging excited. Lahat po tayo, lalong-lalo na po, yung mga taga-gobyerno. Hindi niya- po tayong task o obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Hindi ko po ikakaila na halos araw-araw ng buhay ko, hindi lamang po ngayon, excited po ako. Hindi niya direct na sinagot, no? Sinabi lang niya na excited siya, pero sa paaraw-araw, pero hindi niya sinabi na excited siya doon sa impeachment. Kasi, no? Hanggang ngayon kasi meron kasing mga agam-agam na kung ito magkakaroon ba ng special session, kahit na meron ng calendar of trial na inalabas si Senate President Cheese Escudero. Tapos yung kahapon na video ko, panoorin nyo dyan na merong isang veteranong seaman, sinabi na si Escudero tumba-tumba yan. Diba? Parang tumba-tumba yan. Kung saan may pera, saan ang agos ng pera, doon yan. Sinabi pa nga nung veteranong seaman na yun na, panoorin nyo, nandiyan dyan ha. O kaya i-insert natin dyan sa end screen na sinabi niya na nagpapataas lang daw ng preso etong si Cheese, no? Kaya kumbaga, kahit na naglabas si Senate President, ang dami kasing agam-agam na gusto nga na magkaroon ng special session. Itong impeachment, halatang atat na atat. Actually, meron pa nga ako napanood na sinabi ni Escudero na doon sa parang press conference na parang, parang medyo naiinis na siya na, atat na atat ba kayo sa impeachment? Di ba? Na may binilabas na nga ako na calendar calendar of activities niya sa June, 'di ba? Nakita natin 'yan, pinost natin dito. Tapos parang ang dami pa rin nagtatanong about doon sa kung kailan sisimulan, kung kung magkakaroon ba ng special session, ang impeachment trial. So gano'n, no? Ang daming kung titignan mo logically, kanya-kanya sila no? Si Senate, si SP sa impeachment, etong sila Atty. Claire Castro, tagasagot naman ng mga binabato, di ba? Tapos si Atty. Harry Roque naman, syempre, riribat din yan. Ang niriribat naman ni Harry Roque, yung nagiging diktador na daw, ang leadership ni Bongbong Marcos. Tapos meron pa siya sinabi, si Sir Harry, na kinokontrol nga, na gustong kontrolin yung bibigyan ng prangkisa, yung mga vloggers na katulad namin, 'di ba? Yun din na sinabi ni Congressman Barbers. So kanya-kanya. Parang parang kanya-kanyang issue, 'di ba? Ang dami natin dapat talaga pag-usapan. Minsan kulang yung 2 upload ko sa araw-araw dahil sa sobrang dami ng mga issue na dapat pag-usapan. Kaya pinipili ko na lang. Ito naman si Bojack, si Maharlika. Ito, may mga kilala din kasi ako mga BBM vloggers na dating Duterte vloggers na naging BBM na, nagaganon-ganon, nagsasayaw. Ako, alam nyo naman kung kanino ako. Di ba? Alam nyo na kung kanino ako. Wala na tayong, kung hindi man ako magbablog kay Duterte balang araw, hindi ako magbablog sa ibang mga presidente. Kay Duterte lang ako magbablog. O magpalit na lang ako ng content, di ba? Panoorin natin to, si Bojack o Maharlika. Grabe, no?
Grabe na mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Diyos ko. Yung mga ensimada vloggers at yung mga bumaliktad, actually nakakaawa. At itong si Locaret Castro, wag na tayo magmaang-maangan. Kaya pala to evidence na may mga ebidensya kasi na ito ay protection na hindi mo pwedeng ipakita. Depende na lang kung aatakihin ka ng mga taong ito. Okay? So far tahimik sila. Wag na kayong well, you guys are, smart naman. Tira ng tira kay Sara, tira ng tira kay Pangulong Duterte. Lumubo na nga sila. Lumubo itong mga ensimada vloggers na Dami. lumalamon sa kaban ng bayan. Actually, tumitira na nga sila pero pasimple lang. Tumitira. May mga ilang, ang tawag nga sa amin, DDS, di ba? DD shit ang tawag sa amin, di ba? May mga iilan ako nakikita pero hindi ko lang binibigyan ng pansin. May mga talagang tumitira, particular sa mga DD shit. So, kami yun. Kami ang mga tinitira noon, di ba? Huwag na kayong you know what? Nakakatawa kasi. Alam mo, dito ko nakikita, even yung mga taong kakilala ko in the past, na akala mo may paninindigan, may pinaglalaban, kapag pera pala ay uhaw sila. Kahit magmumukha silang tanga, sumusunod sila. Kasi yung iba, takot na ganituhin, na makasuhan ng administrasyon. Ang marami dyan. Ang iba mga bumabaliktad, kaya sila bumaliktad dahil kakasuhan sila ni Lisa Tanas. Yung ibang mga bumaliktad, takot sila nakasuhan o ipapatay ni Lisa Tanas at ni Bangag. So yan yung totoo. Even yung mga taong kakilala ko in the past, wag na tayong maggaguhan. Yun nga lang, naaawa lang din ako sa kanila. Imagine mo talagang lumulobo sila, talagang busog na busog sa pera ng bayan. Maiintindihan ko kasi takot sila na makasuhan, hindi nila kayang lumaban kasi wala silang pera. 'Di ba? Wala daw tumutulong sa kanila, walang Duterte na nagbibigay sa kanila ng pera. Alam mo kagandahan dito sa atin, dito sa mga solid na mga Duterte supporters, kasi tayo solid. Nagtutulungan tayo. Yung sinasabi ni Maharlika, ni Voljack, na maraming bumaliktad kasi walang perang pang dinidemanda sila, walang perang pambayad ng mga lawyer, hindi sila sinusuportahan kahit na yung pinagtatanggol nila sa kabilang side. Dito sa atin meron. In fairness naman, at meron din ako mga kakilala. Ano nga totoo nga, nakakaawa. Nakakaawa pero nakakainis, 'di ba? Alam ko yung pakiramdam nito ni Maharlika. Meron akong mga kakilala, mga kasamahan ko din na mga vloggers na nakay BBM ngayon. 'Di ba? Pero ang nakakatawa doon, every time na mag-uusap kami about doon sa mga war on drugs, number one sila. Number one silang sang-ayon, no? Napag-uusapan 'di ba? War on drugs. Napag-uusapan na talagang tumino at talagang naging maginhawa naman at matiwasay, lalo-lalo na yung sa war on drugs. Talaga namang merong napala ang Duterte administrasyon. So nakakatawa doon, even though na aware sila na may benefit nga na silang nakuha noon na umayos naman ang Pilipinas doon sa war on drugs, pero ngayon, ang binablog nila, di ba? Sa kabila. Di ba? Doon ako naiinis na natatawa. Bayad ba kayo dyan? Di ba? Sigurado, ang sarap kasing ipagtanggol ang isang politiko o ang isang tao, sige, sabihin na natin ang isang tao na alam mong mabuting tao, 'di ba? Mahirap ipagtanggol yung masamang tao, 'di ba? Ang hirap ipagtanggol niyan lalo na kung notorious 'yan, 'di ba? O kaya bangag 'yan, 'di ba? Ang hirap ipagtanggol niyan. Pero kung alam mo dito sa amin, hindi naman kami bayad ni Duterte rito, wala naman eh. Nakikiusap nga ako sa inyo, 'di ba? Mag-subscribe, like and share, masaya na kami doon kasi algorithm 'yon, alam niyo na. Pag nilike mo kasi yung video, marami kayo, iisipin ni YouTube, uy, marami may gusto rito kasi marami nag-like. Diba? O i-recommenda natin ngayon yan sa YouTube. So, kaya lagi kong binubungad. Hindi lang ako yan. I'm sure narinig nyo na to sa ibang vlogger. Hindi man sa DDS o sa mga content creator na i-like yung video. Kasi algorithm yun. Wala naman kami nakukuha kay Duterte. Pero okay lang. Walang problema. Kaya kami nakikiusap na i-like yung video, huwag mag-skip ng ads. Okay na kami doon, kung tutusin. Okay na kami doon. Pero ang kagandahan kasi natin dito, solid yung suporta natin. 'Di ba? Solid yung suporta natin at talagang alam natin na kumpleto tayo, na talagang solid yung samahan natin. Na nakakatawa
'Di ba? May mga dating DDS na gustong-gusto ang pamamalakat ni Duterte. Pero ngayon, ang binablog nila, yung kabila. Kaya naiintindihan ko yung sinasabi nito ni Boljak, nito ni Maharlika. Dahil mismo ako, may mga kasamahan ako na tuwang-tuwa kay Duterte, pero ang binablog nila ngayon, si BBM. Yun lang kasi yun. Nalulungkot ako para sa mga taong ito, patulad ni Lucaret Castro, na nilunok nila yung kanilang mga wala namang prinsipyo ito si Castro. May mga nagsisend sa akin ng mga link, ano? Natatawa lang ako, sabi ko, wag yun na lang pansinin. Nakakaawa, takot kasing patayin, takot makasuhan, at gipitin ni Lisa Tanas. Sabihin niya sa akin, Marlica, ang dahil mo namang sinasabi, may ebidensya ka ba dyan? Di hamunin niyo ako. Di hamunin niyo ako kung sino dyan. Nakakilala ko in the past sa mga nakasama ko sa dati, yung mga ensimada na yan, na, na maghamon. Yung matapang na maghamon, alam niya na siya ay isang nadakot, naduwag, wag ako. Kaya ako pinagtatawanan ko na lang yan, mga yan. Kasi nakakaawa. Nakakaawa sila. Ang pinipilit kong intindihin kasi nga kakasuhan ni Lisa Tanas o ipagurgur, kaysa naman kakasuhan daw sila at ipagurgur ni Lisa, babaliktad na lang sila. Nagkapera nga naman sila. But that's not me. Ako, I have 4 cases, 1 dismissed, 3 I'm still battling. Kasi meron tayong prinsipyo. And now look at EB, Elmer Hugalbot or Jugalbot, and di ba? At si June Abines. Kami, 37 vloggers. Si Edwin Namora kasali dyan. Attorney Glenchong, di naman vlogger yan. Andyan si Crisette, si Attorney Trixie. Sino pa lahat kami? Imagine mo. Personally, I'm not associated with the Dutertes. Hindi naman kami magkaibigan na nag-uusap kami katulad ng relationship ko in the past. Kay Bangag, di ba? Wala. Ako, I'm just fighting kung ano yung totoo, kung ano yung paninindigan ko. Maiintindihan ba natin yung mga vlogger na bumaliktad dahil unang-una takot silang makasuhan? Takot sila Walang kay pera. Lisa na gurgurin sila? Gipitin sila? Yan yung totoo. Wag na tayong magmaang-maangan. Wag na tayong, dapat nga to, mahimik na lang kayo Wag na tayong maggaguhan. Ako may pagmamalaki ko sa inyo, nalalabanan ko ito. Hanggang sa huling hininga ko, na hindi ako babaliktad. Di ba? Hindi ako babaliktad kasi natakot ako, wala kang pambayad sa lawyer or takot kang mamatay. Hindi ako takot mamatay. Kahit harap-harapan ng labanan sa mga julul na ito, kung lalaban sila ng harapan. But the problem, hindi sila lumalaban ng harapan. Yes, hindi. So gagawin lang natin, Hindi naman mga mag-ingat gagta lang ngayon, tayo na hindi tayo makuyog ng mga assassins ni Lisa Tanas. Pero, well, they know it Naaawa lang ako sa inyo. Alam nyo, kung ako sa inyo, Tumahimik just na keep lang. your mouth shut. Yun. Magkaroon na lang kayo ng peaceful life. Yun. Kasi, Kung hindi mo what's kaya the lumaban. point? Diba? At saka, yung iba dyan, pinagtatawanan kayo ni Lisa, ni Embalsamado. Kasi kaya niya kayong paikutin sa mga kamay niya. Yun lang pala, tatakutin ko lang pala tong isa ko, itong mga ito. At kakasuhan and everything. Tiyan mo, nag-turned 180 degrees. Anong ibig sabihin yan? I try to understand them na hopeless case. Walang takot maapektuhan ng buhay nila. And iba-iba ang approach ng tao. Merong mga tao na walang takot na lumaban. And congratulations to the 37 vloggers, kami, at hindi pa vloggers na pilit na ginigipit. I salute you guys. Kasi ibig sabihin, putangay na palaban kayo, maisog. Ang lalo na kayo nasa Pilipinas. Lalo na kayo nandiyan. Tangay na, dapat talagang magkaroon ng talagang itong 37 vloggers na ito, ipakita ninyo na solid kayo sa Pilipino. Pero sa ganitong panggigipit ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ginagamit nilang mouthpiece si Manang Bola. Ba, baby, bobo! Panagutin ang mga vlogger. Diba? Parang tangang buha ka ng Genemis. Ibig sabihin, kailangan nating maging solid kasi alam mo, maganda rin ito nangyayari sa atin. Tapos nakikita natin na hindi dapat pala tayo nagbabakayan kasi isa yung layunin natin. Di ba? May point, di ba? May point. Meron akong mga kakilala na proud sila. Proud sila doon sa resulta ng war on drugs. Yun nga, nasabi ko nga kanina. Pero ngayon, ang binablog nila yung sa kabila. Di ba? May mga iilan akong kakilala and nakakalungkot kasi ako, I will stand for what I believe. Di ba? I will stand for Duterte. It's either
Hindi na lang ako mag-vlog or mag-iba na lang ako ng content rather than mag-vlog ako sa kabila. Wag na lang, di ba? Kilala nyo naman yung sinusuportahan ko. Ayan, no, nakalatag. Di ba? Isko Moreno. Mawala ako sa Duterte, Isko Moreno. O mawala ako kay Isko, mapunta ako sa Duterte. Mapunta ako kay Along. Yun na yun eh. Iikot lang ako dito. Iikot lang ako dito. It's either hindi nyo na ako makikita nagbablog sa Duterte, nagko-content na lang ako na iba. Mas okay yun kaysa mag-content ako doon sa kabila. Sa kabilang administrasyon. No way. Di ba? No way. Wag na lang. Di ba? Tama naman si Polchak. Manahimik ka na lang. Kung hindi mo lang din kayang lumaban kaysa sumalungat ka ng dahil sa pera o wala kang pambayad sa lawyer kaya nandun ka, nagbablog ka, binablog mo sila, tapos sisiraan mo itong Duterte. Wag na lang. Mag-chess ka na lang, di ba? Kumbaga, kung ayaw mong masaktan, huwag ka maglaro ng basketball. Di ba? Mag-chess ka na lang. Ganon din, ganon din. Kahit na maliliit pa yung mga anak ko, alam ko naman, susuportahan ako na ito. Itong grupo na to, solid to. Itong samahan natin dito, solid to. Tingnan nyo, magbasa kayo sa mga video ko ng mga comment section. Iilan lang, bilang pa lang sa kamay ko, yung mga pumapasok na galing sa kabila. Pumapasok na mga basher. Karamihan dito, solid supporter. Di ba? Di ba? Shoutout nga pala kay Franklin Forog sa kaya JU. Meron tayong join button dyan, mga kayon. Meron join button dyan para sa mga gustong suportahan ako. May bayad dyan, to tell you honestly. May bayad dyan, pero kasi yung suporta nyo kasi sa akin yan eh. Pagka gusto nyo mag-join, wala namang problema. Kung ayaw, okay lang. Walang problema, salamat. Pero kung gusto nyo mag-join, pwede kayong sumali. May join button dyan. Although may bayad dyan. Pero yung pagsusubscribe nyo, wala namang bayad dyan. Pati yung pag-click nyo ng bell icon. So, meron tayo dyan. Kung gusto nyo lang, di ba, shoutout JU Production, pati na rin kaya Franklin Forog. Dalawa pa lang yung member natin. Baka gusto nyo dumagdag. Hindi, pero okay lang kahit wala. Kahit hindi, kung medyo, kung nakakaluwag-luwag ka lang, walang problema. Di ba? Kasi wala naman kami nakukuha bayad dito eh. And hindi ako nanunumbat. Okay lang. Walang problema. Kasi kayo naman, yung pag-subscribe nyo sa akin, yung pag-join nyo sa membership natin, yung pag hindi nyo pag-skip ng ads, malaking bagay na sa amin yun eh. Malaking bagay na sa amin yun. Ito, pag-usapan natin, Ted Filon. Yan lintik na PhilHealth na yan. Diyos ko. Nakakapunyeta itong bansa na to. Sa totoo lang, nakakapunyeta. Diba? Nakakapunyeta. Sorry for the word. Pero nakakapunyeta itong PhilHealth na to. Sobra na yung ginawa nila. At magsasuffer nito si Juan de la Cruz. Panoorin natin itong kay Ted Filon. Maikli lang to. Medyo maikli lang to. Grabe. Ang haba nitong ano ba to? Sino ba gumawa nito? Mga kapatid, eto. Sa hearing kahapon po in the Senate, pakinggan niyo po ang soundbite, may transcript kami dito, sa sinasabi ng PhilHealth Chairman at Secretary po ng DOH na si Ted Herbosa. Eto po. Hindi ko rin paliwanag yung situation at wala naman akong sinisisi, no? Kasi ang kadalasan po, ang problema sa healthcare, pag may sakit ang iyong loved one, your father, mother, or your wife, talagang pina-admit nila at kung minsan ayaw nilang pumila sa charity, sa indigent, kung saan libre na po lahat tayo. I'd like to explain siguro sa ating author ng UHC law. We have achieved UHC for the poor. Pag ikaw ay indigent, maoperahan ka, makikidney transplant ka, sagot lahat ng gobyerno. Ang problema natin sa UHC implementation ay yung working class. Yung working class, papasok yan sa NKTI. Papa-admit po yan sa private. Ang ano doon, ang private, out of pocket ka noon. Ibig sabihin noon, you agree, magbabayad ka kasi nagpa-private ka. Yung doktor may professional fee. Yung hospital, iba yung rate, depende sa room. Yung iba nanghihingi, ano pa nga, naka-suite room pa eh. So, ako, masama din ang loob ko na hinihingan yung maip ng professional fee, hinihingan yung maip ng bayad sa kwarto na kung nagpunta lang sila sa charity, libre ko sila lahat, sagot sila ng government of the Philippines. So I think maganda magkaroon din tayo ng sistema sa Pilipinas, similar to Singapore. Pagpasok mo sa ospital, ang unang magpapatingin sa'yo ay hindi social worker. Ang unang titingin sa'yo ay financial advisor. Titingnan niya kung ano yung kaya mong bayaran, capacity to pay, at pagkatapos na sabihin niya, ay pwede ka dito sa suite room kasi yung insurance mo, kaya bayaran pag mataas yan. Ay dito ka sa charity ward kasi ang kaya lang natin gamitin sa'yo ay yung government funds. So doon tayo nagkaka-confusion, hindi naintindihan ng iba, nagpupumilit sila mag-private. Tapos pag pa-discharge na, manghihingi ng saklolo kay Senator Ejercito. Anong sasabihin Senator Ejercito? Tatawag ngayon sa akin. Tapos gagawa namin ng paraan. Kukunin namin doon sa MAIP at i-GL namin. So yan ang sistema po, no? So kung maganda lang, ma-educate din yung ating mga kababayan. Kung hindi nyo kaya sa private, kasi yung mga GOCC may private rooms yan eh. At pag nagsabi mo private ka, may professional fee yung doktor yan. Pero pwede ka rin magsabi sa charity ka.
walang professional people yon. Bayad na yung mga doktor doon. So yun Okay. yung nagiging problema natin sa heart center, sa Okay. kidney, sa specialty Okay, hospitals. sige. So, yung MAIF na yan, yung medical assistance to indigent patient and financially incapacitated na hinihingi mo sa mga senador. So, klaro, di ba? Okay. Mr. Secretary, with all due respect, hindi po lahat ng nagpapa-private room ay gusto suite room. Just to make it clear, hindi po lahat, no? Baka yung mga may connection sa politiko siguro yon. So, nangangahulugan, itong ating case study, kasi nag-private room siya. Nag-private room siya. So, ikaw na working class, sabi ito kasi mga working class na ito, pagdating sa ospital, gusto private room. Kasi kung charity kayo, libre na kayo lahat. Sandali lang. Alam niyo mga kapatid, naunawaan natin yung charity ward, libre lahat yun, di ba? Pero ikaw na working class, na nag-aambag ng hindi hamak sobrang laki kumpara doon sa 500. Yes. Pag ako pala nagkasakit, wala kang karapatan mag-private room. So doon ka pupunta sa charity ward. Para libre. Mr. Secretary Erbosa, ikaw kaya mag-charity ward mo? Hindi ko huminamaliit ang mga nasa charity ward kasi nga po yun lang ang makayanan eh. Pero sa mundong ito, kaya ka nga nagbabayad ng mas malaking premium eh. Yes. Para iba ang benepisyo mo, Yes. di ba? Nangangahulugan na para ka malibre at mabawasan Cha-charity ka ka. ng malaking gastusin, doon ka sa charity ward. Ba't mo ba gusto mag-private room? Nakita niyo na ho ba ang charity ward ng mga pampublikong pagamutan? Yung Mawalang mga galang na, grabe. meron pong maaayos. Halimbawa po sa orthopedic, nabalian ka ng buto. Yung charity ward dyan, ilan po yan? 10-10 magkakaharap yan. Di ba? Sa PGH, mga kapatid, o maging dito po sa East Avenue, ang charity ward dyan, open yan, walang aircon yan, electric fan yan. Sama-sama kayo dyan. Mga Sama-sama anak ka, charity kayo. ward ka dito Sama-sama kayo. sa ospital po ng Pabella. dito sa Pabella. Ah. Ilang kayo? 2 po yan makakatapat kayo. Grabe. Charity Nakita ko ward yan. ka doon? Nagbabayad ka ng 4,000, 2,000 per month na premium. Mawalang galang lang. Sa charity ward po, minsan, iba-iba na sakit ang tao. At mawalang galang lang, meron dyan dumudumi na ho sa higaan. Oo. Umiihi na sa higaan. Makikita Hindi mo yun. nililinis. Titiisin mo yung amoy ng kapitbahay mo. Kasi Tapos gusto mo nagbabayad makakail ka ng ka? full benefit sa PhilHealth. There's really something sick with this program. With all due Diba? respect. So nagbabayad ka, ito na ating case study, nagbayad siya. Kung yung kanyang binayad ron sa PhilHealth, ganyang kinuha ng HMO, di nakakuha ka pa ng 400,000 na benepisyo, di po ba? Ang gusto mangyari ni Ginoong Erbosa, ikaw na working class, gusto mo ng benepisyo, yabang Charity mo ka. Nagpa-private room ka punta ka sa charity ward, doon libre lahat. Mabuti po kung ang charity ward natin lahat ay malinis at air condition. Nako, Diyos May ko, sakit pag ka sa nakita baga, nyo lang yung charity, na-injured pag nakita nyo yung charity ward, hindi naman lahat ng mga iilang hospital, hindi naman lahat, in fairness naman sa mga malilin, pag nakita nyo yung mga charity ward, siguro kahit wala kang pera, hindi naman sa pag-iinarte, kahit wala kang pera, siguro pipilitin mo na doon ka sa semi-private. Hindi, pero kung kaya mong tiisin, di ba? Kung kaya mong tiisin, o below minimum yung binabayad mo sa PhilHealth, sige, okay lang, walang problema. Pero kung above minimum ka, nagbabayad ka ng premium PhilHealth, tapos kung gusto mo maka-avail ng full na walang bayad, doon ka sa charity. Di ba? Di ba naman yan? ka, pinoperahan ka sa anumang bagay ng katawan mo, doon ka sa charity ward. Tabi-tabi kayong lahat doon. Dadalawin ka ng mga anak mo, dadalawin ka ng mga mahal mo sa buhay, nando ka sa charity ward. Kasi nga, gusto mo ng benepisyo. Anong logic ito? Di ba? Mawalang galang lang po sa inyo. Nagbabayad ka, bayad ka magkano dito? Kasi po may mga working class naman din, sa dami din po ng mga trabaho po, nagsisipag sila, ang kanila pong sweldo ay higit na 50,000. Namaliit pa rin ho ngayon. Higit na 100,000 piso, namaliit pa rin ngayon. Lalo na kung marami kayo, bahay mo, kotse mo, edukasyon ng anak mo, kailangan mong kumita 100,000 mahigit. Tapos ngayon, magbabayad ka ng premium, obligahin ka, pero pag nakasakit ka ng private room ka, mayabang ka na. Kasi gusto mo na ng VIP treatment, hindi po. Private room na simple na pinag-uusapan natin dito eh. There's really something sick with this system. Think about it. Yan ho ang dahilan nito, di ba? And then, pupunta Diba? tatawag kay Congressman, kay Senator, Para hihingi ng mais. guarantee letter. Kasi nga po, si Congressman, si Senator, meron nitong may pera ako. At sabi po ng NKTI, may nakakuha ng GL 1 milyon mahigit, di ba? One time, big time, sino yun? May higit pa 1 milyon, isa lang pong guarantee letter, sino yun? So lumalabas dito palakasan, sino may koneksyon kay politiko, mas malaki ang GL amount niya. Di ba? Pero ikaw na nagko-contribute sa PhilHealth ng sobra doon sa minimum, Charity ka ngayon. dating mo sa NKTI o sa PGH, charity lang po ako muna. Grabe, di ba? Nakakainis, no? Nakakainis yung ganitong klase. Kaya nga ako lagi ko sinasabi, alam ko hindi lahat sa inyo, may mga nagko-comment dyan, alam ko hindi lahat sa inyo na gusto lahat itong 9 na
senatorial aspirant, hindi lahat etong siyam na to gusto nyo. Totoo naman yun. Totoo. Kahit ako hindi rin, aminado ako. Hindi ko rin, may mga hindi ako gusto dito. 'Di ba? May mga hindi ako gusto dito. Kayo rin, 'di ba? Yung iba sa inyo o yung marahil yung iilan sa inyo, hindi lahat gusto to, 'di ba? Etong 9 na senatorial aspirant na ni-endorse ni Tatay Digong, 'di ba? Okay. Yun na to kasi yan. Ano ko lang, bago natin tapusin to. May isa kang team, lulusob kayo sa gera. Payag ka pa na 3 lang kayo, 2 lang kayo, 4 lang kayo, hindi buong team. Palulusubin ba natin itong PDP laban na to sa gera na 3 lang, 2 lang, kasi yun lang yung gusto natin, 3 lang yung gusto natin. Pinagkatiwalaan mo na yung isa, pinagkatiwalaan mo na yung 2. Baka pwede pagkatiwalaan mo na yung buong PDP laban. Palusubin natin sa gera isang buong team. Wag lang isa lang. Wag lang si Congressman Marcoleta. Wag lang si Attorney Vic Rodriguez. Sama na natin lahat. Sama na natin lahat. 'Di ba? Mapagsasabihan naman niya kung sa tingin nyo walang gagawin. Real talk tayo dito. Sa tingin nyo walang gagawin. Siguro naman buong team yan. Maaalalayan nila yung mga mahihina. Hindi kasi lahat na nasa team malakas eh. Lahat yan kanya-kanyang specialization. Lahat yan kanya-kanyang karakter. Hindi lahat gaya ni Attorney Vic na may alam sa batas. Hindi lahat ng nasa PDP laban gaya ni Congressman Marcoleta na matapang na sumasagot. 'Di ba? Totoo 'yan. Aminin natin, 'di ba? Real talk 'yan. Pero wag naman natin palusubin sa gera ng 2 lang. 3 lang. 4 lang. Buuin na natin. Ipagkatiwala natin. Pagkatiwalaan natin. 'Di ba? Pagkatiwalaan natin yung etong siyam na to. Actually, may dumadagdag nga si Doc Mata eh. Kaso hindi ko pa nare-review si Doc Mata. Kaya hindi ko pa siya masyadong pinopromote, di ba? Ito kahit papaano kasi pinagkatiwalaan ko na. Hindi ko lahat kilala to Hindi ko lahat kilala to. Pero itong 2 sa taas, to kilala ko. Di ba? Si Isko Moreno, nakaka-chat ko yan. Kaya talagang sabi ko, itong mukhang to kay Isko Moreno. Itong mukhang to kay Along Malapitan. Si Along Malapitan, hindi ko pa nakakausap. Pero may mga tiwala ako sa mga yan. Kasi kahit pa paano, na-review ko na yan. Lalo-lalo na si Isko. Na-review ko yan. Talagang masasabi ko na tunay na ang puso niyan nasa mamamayang Pilipino, nasa Malilenyo. Etong PDP laban, wag mong palusubin sa gera to na 1, 2 lang o 3 lang. Palusubin natin lahat. Ipagkatiwala natin. Alam ko mahirap eh. Marami kasi nagko-comment, marami ako nababasa. Nagbabasa kasi ako ng comment nyo mga kayon. Minsan hindi ko na na-heart, pero nababasa ko yan. Nababasa ko yan. Na-read back ko yan. Nababackread ko yan. Palusubin natin sa gera itong siyam na to. Ipagkatiwala natin yung boto natin. Napagkatiwala nga natin doon sa mga nabudol tayo eh. How much more itong mga in-endorse ni Digong. Kung nagtitiwala ka kay Tatay Digong, pagkatiwalaan din natin itong siyam. Di ba? Maraming salamat mga kayon isang like and share sa video natin. Thank you so much, Iso ng Bayan, ating pag-usapan.